Magandang araw po, si Dr. Willie Ong po to. Sa video na to, pag-usapan natin ng mga home remedies, mga lunas para sa sakit sa tiyan, sa ulcer, pwede rin sa gallbladder stones, at sa mga impeksyon sa ihi. Okay, ito yung mga pangkaraniwang mga dahilan ng pananakit ng tiyan. Unahin natin yung mga sakit sa sikmura. Ito yung model ng stomach natin. Meron tinatawag na sakit na ulcer pag may gasgasto. Meron ding hyperacidity kung maraming acid dito. Meron ding GERD, gastroesophageal reflux disease. Yung asido umaakyat sa esophagus at mahapdi yung pakiramdam. Okay? Para malunasan to, merong mga gamot ang binibigay ang doktor. Pero para sa akin, sa experience ko, okay din yung mga home remedies tulad ng maganda po iinom tayo ng mga 8 to 10 glasses of water araw-araw. Anong ginagawa ng tubig? Ang maganda sa tubig kasi pag iinom ka ng pakonti-konti, let's say kalahating baso every hour, nahuhugasan niya yung mga asido sa tiyan, yung mga acid na naaalis niya. Okay? So, ang tubig napakahalaga, pakonti-konti lang. Pwede rin sa ulcer yung pagkain ng saging. Ang saging kasi meron siyang leucocyanidin. So, kalahating pirasong saging, siguro mga 3 times a day, pakonti-konti, natatapalan niya itong mga ulcer natin. So, parang gamot siya natatapalan. Pwede rin yung iba gusto crackers, yung iba gusto tinapay. Ang ibig lang sabihin, huwag tayong magpapagutom. Kasi nalilipasan tayo ng pagkain, kaya walang laman ng tiyan, kaya nagkaka-ulcer. Ngayon, kung laging kumakain tayo kahit tinapay o saging, pag laging may laman ng tiyan, mas kahit papano ay protected siya. So, yan ang mga gamutan natin sa ulcer at sakit sa sikmura. Pangalawa naman, may tinatawag na gallbladder stone. Ito yung atay natin, liver. Ito yung gallbladder. Okay? Ang gallbladder, minsan may gallstone, may bato sa loob. Ang trabaho ng gallbladder ay tinutunaw niya yung mga taba, yung mga mantika na kinakain natin. So, kung meron kayong gallbladder stone, ang solusyon ay iwas sa matataba, iwas sa mamantika. Kasi kung masyadong oily ang kinakain mo, hihilab itong gallbladder. Maglalabas siya ng liquid, ang bile, para tunawin yung kinain mong mamantika. Kaya sumasakit ang tiyan natin, itong gallbladder, pag kumakain ng mamantika. So, iwas sa fatty foods, oily foods, iwas sa mga fast foods, at magdi-diet. Okay? Mas payat tayo para mas stable itong mga bato. Ngayon, kung madalas sumakit ang gallbladder stone dito sa may kanang bahagi, ay minsan kailangan talaga operahan kasi minsan nagbabara itong mga bato. Meron tayong nababasa sa internet ng mga home remedy, tulad ng mga olive oil at iba pa. Base sa aking experience kasi, tsaka sa mga pasyente nakikita ko, mukhang hindi po effective yung itong mga home remedies So, pero ang sinasabi ko pa rin tip, syempre low-fat diet, mag-diet tayo, magpapapayat, makakatulong to para maging mas stable itong gallbladder stone. So, iwas sa mga mamantika para hindi nga gano'ng mag-contract itong gallbladder. Pangatlo naman na pangkaraniwan sakit sa may baba ng tiyan ay urinary tract infection. Ito ang kidneys, ito ang ureter, daanan ng ihi. Ito yung bladder, pantog. Pag may UTI, may infection dito sa pantog, sa pag-ihi natin. Okay? May mga bacteria. Meron din mga bato sa bato, kidney stones. Minsan may kidney stone dito, may kidney stone dito sa daanan. Mahapde at masakit ang pag-ihi na may kidney stone. Madilaw at minsan mapula yung ihi. Ang solusyon sa UTI or sa kidney stones, iinom rin ng maraming tubig. Mga 10 to 12 glasses of water in a day. Kasi gusto natin, pag maraming tubig, mahuhugasan niya Mahuhugasan niya yung infection dito sa pantog, lalabas yung bacteria, kahit yung bato, lalabas. Ang sikreto sa pag-inom, kailangan iinom tayo buong araw. Pagising sa umaga, mga 1 baso. Bago matulog, 1 baso din. Ayaw natin na bibiglain nyo rin. Para sa akin, yung iba binibigla. 4 na baso, mali po yun. Pwedeng malunod ang puso. Kung bata pa kayo siguro, 1 baso, 1.5 glass, pwede na. Pero hindi ko pinapayo yung maraming iinumin or 2 baso bigla-bigla kasi pwedeng malunod yung puso. Itong payo ko po na 8 to 10 glasses of water in a day, maganda to sa pangkaraniwang tao, sa kabataan, sa healthy na tao. Pero kung meron kayong sakit sa puso,
mahina ang puso, may heart failure kayo, o kung nagmamanas kayo, ay hindi pwede ganito karaming tubig. Baka 4 na baso lang sa isang araw. Pero generally, para maging healthy tayo, ay maganda po yung pag-inom ng tubig. Sana nakatulong tong video sa inyo. God bless po.